na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Whereabouts o saan dinala si Catherine, it's just very hard to substantiate into evidence form. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Hindi siyang may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Po ang Globe, ayaw pa po nila magbigay. Na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, siguro you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga I suggest, dito sa NAPOLCOM, you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon lahat, pa lang. Oh, lahat kasama. Very so, good. Kasi lahat ng pulis dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapul na to. Sapul na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? Jo, for interpellation na. Tulungan natin na mabilis. I will support, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Okay, in fact, co-author daw pala ako dyan, Mr. Chair. Co-author ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpellation. Yes, pertaining to that. Thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kasong PNP. Opo. PNP, may sarili kayong kasong isinampa. Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at hinihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinal niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still awaiting for the resolution, sir. Kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camilon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa nyo. Good move. Good move. Senator Tulfo, kung i-elevate nyo sa regional level, saan na magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo.
Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of their office at stake, sir, with this case, sir. Sigurado Okay na na. kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, go ahead. Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for doing that. Dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, he frequents, yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So inilayo niya lang ng konti. Pero may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nagpa-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue, sana dun sa malayong malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot niyo doon ulit? We will consider that, sir, no? With consultation from the Camelon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di-consulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues, pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong lugar, labas na Batangas, tulad ng Manila, o Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi raw kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Ano Okay pong- lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato, Opo. pag yan po inilipat sa malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Ah, Kasi wala na siyang influence. Opo. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso, pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda? Batangas Batangas City? City, sir. Tapos tinatapos sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga, Laguna. Batangas Laguna, pa sir. rin. Laguna. Laguna na. Yes, sir. Okay. So sabi mo kasi Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna. Okay naman po na kung yun po baka naman ho hindi na yun mapapasok nung ikangay ng galing sa Batangas na nakaka-impluwensya sa amin nga ho kahit saan basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin, kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Dolpo, komportable naman daw yung sa EDG sa Regional State Prosecutor ng Region 4A. So okay na kayo kung Yes, sir. komportable na kayo doon. Yes, sir. Yes, sir. So para mas mabilis. Okay, And then, so, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Major De Castro? yes, Ipasabina natin. Kumsek issue subpoena. So that's a motion, ha? So I roll the motion in favor of Senator Tulfo that we have to issue subpoena to subjects Senate Major De Castro and Magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapailan. Sa kasi Magpantay. Issue subpoena. Tumulong rin kayo mag-serve ng subpoena, ha? Sa EDG. Hanapin nyo. I-serve ng subpoena sa kanila. Ibigay nyo. Thank you. Next hearing. Para nandito sila. Okay.
Meron po ba tayong taga-LTO rito? Okay. Magandang araw po. Yung pong red Honda CRV na pinaglipatan ng supposed to be katawan ng victim, ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po nakaregister yun? Magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipa-double check ko lang po dahil... And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Sir, apologies po for that po. Because meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, Apo. alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin. Yes, sir. Apo. Sana before you came here, you have that basic information. Kanino nakaregister yan? Anong status niya ngayon sa LTO? Kasi Mr. Chair, itong Honda CRV, yung plate number nito, correct me if I'm wrong, nakaregister pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung i-trace ng PNP, am I right PNP? Nung matrack daw nyo, yung plate number ng CRV, pinuntahan nyo po kung sino na kanino nakaregister yan. Ang sinabi nung tao na matagal na ko na yung binenta. Tama Yes, po sir. ba? Yes, sir. 2003, I'm not mistaken, sir. 2003. Dito ngayon pumalpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me hindi nyo hinihingian ng proper documentation. Yung nag-register, deed of sale, o kung yun ay inabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number, pupuntahan na doon sa lugar. In fact, mag-i ako sa wanted sa radyo na taxi na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kabalastugan, nakuha yung plate number, habulin sa PNP, sabihin ng PNP, sabihin nung may-ari, nung nakaregister sa LTO, binenta ko na yan eh. 8 years ago, 5 years ago. Hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. LTO, you answer. Okay pa. Sir, under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nagre-register po doon. So ina-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po silang titignan. So ngayon po sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa Juke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon sir. Apologies pa. Okay po. Sige, kung meron, pabilisan natin. Anyway, computerized naman lahat yan eh. Padala ka agad ngayon. And then, Mr. Chair, itong gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, basta't may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama? Hindi yung kahit na yung picture, pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Chair. Dapat, yung mismo may-ari ng sasakyan, siya mag-register at meron siyang dala-dalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo lang sana ganong klaseng proseso, updated sana. With due respect, Senator Tulfo, NP, yung sinabi nung may-ari nung sasakyan na matagal ko nang bininta yan many years ago, hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya. Kung deed of sale, kanino niya bininta? Kung may deed of sale, mapalap na sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan. Dinaya lang siya. Sir, after establishing the last registered owner, the red CRV, and we have identified the last registered owner na taga Las Piñas, pinuntahan po natin ang investigador, and I will correct my previous statement, sir. Nabenta niya po ito after posting sa Facebook last 2013, and he gave
his voluntary statement na hindi niya lang mapakita yung deed of sale, open deed of sale na nang maibenta niya ang CRB. And at the same time, sir, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be examined by our chemist, sir, for the extraction of DNA. Kasi meron ngang, as we have mentioned, sir, meron 3 male strands, hair strands, anong lalaki nakuha doon. And it turned out negative during the conduct examination by the forensic. So very cooperative po siya. Yes, sir. Very cooperative. Yes, sir. Ito nga, Mr. Chair, hindi lang sa kasong ito. Maraming beses na, Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa na ibenta, at may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga matagal na ibenta at hindi na matukoy kung sino yung present owner. Ito ang sinasabi ko sa LTO. Dapat LTO attorney Usita, make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak, kung nakikinig man taga LTO, lahat na magre-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismong may-ari at dala-dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi gano'n naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Alam mo, sa DMV, sa California, you have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya basta't may pambayad. Ginagawang katatawanan, pero gano'n na nangyari yung sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, 2013 pa. Updated ba yung kanyang registration? Expired? Let me check first, sir. Sir, it was last registered 2015, Your Honor. Expired. Sa Batangas LTO po. So dapat noong 2014, nirenew yun. O dapat, nandun na yung bagong owner. Di ba? So at least merong 1 year na dapat na-presenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Wag na yung mga fixer. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito. Ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sa gayon, maiwasan natin ganito klase mga sitwasyon. Is that right? Tapos Yes siyempre po, sir. yung owner magpapakita ng mga identification to prove na, yes, I'm that owner of the car. Diba? At ito'y binenta sa akin, pakita ang deed of sale, etc. At meron tayo rin ganung klase mga sa customs, patay kayo. Yung Bugatti, Mr. Chair, sabit ang LTO rito. Pero that's a different case. Diba? For now, Mr. Chair, yun lang muna siguro. And if you don't mind, with your indulgence, maybe we can proceed to the next case. Yes, we're going to proceed. But before that, hindi nyo kaya na-inquest yung suspect? Regular filing lang ginawa nyo? Regular filing na, sir. Ilang days pala nag-transpire na bago? More than a month, sir. More than a month na? We filed the case on November 13. Nawala siya, sir, October 12. So regular filing na? Yes, sir. Okay, so for now, we are going to suspend the hearing about this case pending the appearance of the 2 main suspects in the next hearing. And meron tayong, may sinabi kayo dito, on November 13, Police Major Alan De Castro along with his driver and bodyguard, Jeffrey Arjula Magpantay, and 2 unidentified men were charged with kidnapping and illegal detention at Batangas Provincial Prosecutor's Office. So meron 2, may dadalawa pa pala? Yes, sir. Yes, sir. Aside from the De Castro and Magpantay, meron pong dalawang unidentified. Yes, sir. Jando. Yes, sir. O kasi sabi mo kayo na 3 lang sila eh. So 4 pala sila stand lahat. corrected, sir. Okay. Thank you. So from here, we'd like to thank you, Ma'am Rosario Camilon, Ching Camilon, and Salamat po. Father Elmer Camilon. Next hearing, imbitahan pa rin namin kayo ha. Opo, sir. Pag
maimbitahan, masampinan namin yung Opo. mga suspect. Opo, sir. Ha? Salamat po. Thank you. We proceed to the next case, Senate Resolution number 767. This is the Rodelio Vicente case. Rodelio Vicente case sa PNP. Sino may hawak nito? Rodelio Vicente case. Bulacan. Sige, umupo ka dito para ikaw mag-present. May presentation ka? Okay, sige. Palit mo na ka ni Belmonte. Batangas, Bulacan. Substitution. Palitan niyo yung pangalan. Kumsek, palitan niyo yung pangalan. Are you ready to give your presentation? Okay, you have the floor. Go ahead, Colonel Arnedo, Bulacan, Provincial Director. To the chairman, sir, Senator Ronald De La Rosa, and the member, Senator Pitulpo. Sa lahat po, magandang umaga. I am Police Colonel Rayleigh Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So I'm here to brief you on the case of the Rodelio Vicente, sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito doon sa warrant. Please kindly click the facts of the case. Ito yun, sir, yung umpisa ng case. The Pandi Police Station, may warrant, sir, na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then, Ano pong pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conque, sir. Your Ano po? Honor. Elmar Conque. Onke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Onke, okay. Yes, sir. Then, accordingly, my information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. Okay. So, as yung warrant server, So, sir, ano pangalan po ulit ng yung yung subject nyo? Elmar Conque. Elmar Conque. Your Honor. Conque. Okay. Ano Then to, yung arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? arrest warrant, sir. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conque. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conque ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, yun, sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na, sir, nagkaroon na ng To validate. commotion. So, when you say to validate, paki-define po yung to validate. Validate, sir, i-confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. Doon, And sir. how did you do the violation? The validation? Siguro, sir, yung chief intel natin pumunta doon sa, sir, sa area at accordingly, nakamotor sila. Then, sabi nila about to ask a certain personnel No, sir, person. huwag na tayo mapasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, sir, blanks. yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba. Pag sinungaling ka, I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. According to the You're under oath, Colonel.
Sir, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, nasa gilid eh. Kaya nga po, Sige, pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Nakabonet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So, pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conque. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabonet yung mga kasama mo. What happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung kasi sila yung nandun sa area, yung personnel. Sino yan? Pandi Police Station? Pandi Police Station, Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika kayo dito. Para mupo kayo dyan. No? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo doon. Lieutenant commotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Yung operasyon na yun? Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayong nasa ground. So kayo ngayon sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes. kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyansa No, po just sila. answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair eh. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte ito kasi recorded yan eh. Kaya raw kayo nakabonet kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dating Andito PNP hepe? chief. Andito hepe? Oh. Sir, Upo ka. kasama dito, sir, yung honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong?
Inaresto po Yung namin bisita. sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo boses mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyong papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor, kasi alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nakikasult? Kaya Mr. Che, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Ito ha, this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So sagutin mo lang kung Your- anong Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinapit na naman ang Opo, sir. basihan mo sa pinapit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? hindi po. Siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin sa CCTV,
na hindi tingnan ka mo sa natin site. yung CCTV. Tingnan mo natin. Para Pakita sa CCTV. I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Meron. Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan. Meron ka? Pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I Yung roll video on your muna. motion, I would like Yes. to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tas nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so Tingnan natin. Tingnan natin yung video. kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandoon yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video.